Diyos ko, akala mo ba yung presidente hindi nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Oh shit! Oh shit! I swear to the flag. Ah. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. At eto na nga mga kababayan, ano, mainit-init pa dahil tinumbok na ni VP Sara ang mga issue na ipinupukol sa administrasyon ni Marcos Jr. Ha? Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, Kuno. sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So, ibig sabihin, siguro, alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. At sigurado ako, masasaktan na naman dito si Marcos Jr. at ang kanyang buong administrasyon. At sigurado ako na hindi po pwedeng hindi sasagot dito ang kanyang attack dog na si Claire Castro. Abay, mga kababayan, bakbaka na po talaga ito. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino isa? Apat yun. Zaldico, definitely, hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila. Ngayon, eto na yon mga kababayan. Dahil tumatanggap na ng mga imbitasyon si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin dito, simula na ng 2028 election saga. Pag-uusapan po natin ang detalye ng lahat ng yan. Aba, maya-maya lang. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Magandang araw mga banateros at mga kababayan ko sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para pag-uusapan ng mga balita na meron sa ating bansa. At syempre tayo nagbabalik para painitin ang ulo ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Syempre. Ang ating posigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa ating pagbabalik! Pero bago tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment sa ating mga ina-upload na video. Siyempre, welcome nga pala doon sa mga bago nating subscribers ha. Welcome to Master Judea Channel. At eto na nga mga kababayan, kanina po nagkaroon ng press con si VP Sara Duterte sa isang show dyan sa Pantisalan, dyan po yan sa Kamuning Bakery. Hindi ko pa ito napapanood ng buo na video na ito, pero naumpisahan ko na. Umpisa pa lang, mainit na yung mga bitaw ni VP Sara Duterte sa mga tanong ng media. So sabi ko, hindi po pwede na hindi natin ito may content at makomentuhan. So, umpisa na po natin, sabay-sabay po tayo magkomento at sabay-sabay tayo magbigay ng opinion sa mga bitaw ni VP Sara Duterte sa mga tanong na issue na itinatanong sa kanya. So, doon na tayo mag-umpisa sa part kung saan tinanong yung issue ng para sa bayan. Kasi may mga personal na question dito, umpisa na tayo doon sa may kinalaman sa ating bansa at may kinalaman sa welfare ng mga Pilipino at may kinalaman sa administrasyon ni Bongbong Marcos na alam naman natin na talagang ngayon ay nasasadlak sa napakalaking iskandalo. So, umpisa na po natin mga kababayan. Eto na. VP Sara, take it away. Good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi na po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President o doon sa mga flood control projects po. Sasagutin yan ni Attorney Trixie. Oh! I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, Kuno. sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon.
So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Si BBM pa lang. Ayun. Tama nga naman. Paano mo malalaman na hindi ka madadamay na hindi pa tapos ang imbestigahan? Maliban na lang kung alam mo na kung anong mangyayari sa bandang huli. Katulad nga ng nangyayari ngayon, di ba? Yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee, malapit na silang masukol. Malapit na pumunta sa kanilang pintuan yung investigasyon at ituturo na sila, biglang tinigil. At ngayon naman, mayroong ICI daw kuno na ginawa nila, pero hindi naman natin alam kung paano sila mag-imbestiga. Ito nga, nakasama nila dyan na si Vince Dizon na dati magaling. Ngayon, putang ina, nabulok na. Kasi kung ano ang gustong palabasin or maging kahihinatnan ng mga amo nila, yun talaga gagawin nila. ICI, investigation, saan ka nakakita ng investigasyon na sikreto? Kung nagso-surveillance ka, okay yun, sikreto. Pero ito, this is already an investigation. At ang pinakamalaking naapektuhan dito ay ang taong bayan, ang mga Pilipino. Dahil ninakawan ng mga politiko. At maya-maya tutumbukin ni BP Sara Duterte yan. Ituloy natin mga kababayan. Pero, tama, sinabi ni BP Sara Duterte, paano mo nalaman kung anong mangyayari bukas? Psychic ka ba? Ang alam namin, adi ka, pero hindi ka psychic. Yun ang pagkakasabi ni PRRD. That's mismong si BP Sara Duterte nagsasabi na may bisyo ka. So ito, tuloy natin, mga kababayan. Kaya, magtataka ka talaga. Kaya naman, wala na talagang naniniwala dyan sa investigasyon na yan. Mas naniniwala tayo doon sa Blue Ribbon Committee investigation, kahit si Lacson pa yung nandun, dahil kahit papaano, mayroong mga taga-minority na nakakapagtanong at kumukontra kung hindi maganda or hindi tama ang nangyayari doon sa hearing na ginagawa nila. Pero sa ICI, sila lang yan. Huwag tayo maniniwala dyan. Dapat yan pinagbabatukan. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Yan. Magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po. Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker. Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Yan ang sinasabi ko sinasabi ni BP Sara Duterte na ikaw ang pasimuno, ikaw ang mastermind, ikaw ang principal. Hindi ka pa pwede maging state witness. Pero hindi sinabi ni magaling talaga bumitaw si BP Sara Duterte. Di ba? So hindi niya tinumbok na si Martin Romualdez yan, pero sinabi niya na pag ikaw ay principal, hindi ka pa pwede maging state witness. So hindi ka pala pwede, Mr. Romualdez. Oo. Hulihin yan! Sige, tuloy natin, mga kababayan. Magaling talaga tong BP natin. Tuloy. Thank you. Isang Manila Times. Manila Times. Sige, go. Isa pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po ng balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung
Malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi kasali hindi aabot, tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, Sorry. baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think kung mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever yung sa investigation? Nadadamay. Sa akin. Oo. Flood control project. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing Sigurado ako hindi aabot sa akin ng flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all Participation. project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na May kwento? ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Ayun. na lang, ma'am. So yun, mga kababayan, kasi kanina, meron po ako napanood kanina na interview ni Vince Dizon na pinaiimbestigahan daw ni Remulla, yung bago nating ombudsman na pabulok na, si Senator Bongo, na may kaugnayan daw kay Diskaya. Putang ina, walang hiya. Ang sabi nga ni Chavit Singson, ang paboritong kontraktor ni Marcos Jr. diyan sa Ilocos Norte ay mga Diskaya. So ngayon, kitang-kita natin mga kababayan na kung ano yung ginagawa nila, ibabato nila sa iba. Dahil yun po talaga ang mga plano nila eh. Doon patungo ang investigasyon, yun ang gusto nilang mangyari, para malinis yung pangalan nila, ibibintang nila sa iba. Tapos sasabihin nila, gagalaw sila depende sa itinuturo ng ebidensya. Ano gagawa kayo ng ebidensya? Eto na nga putang ina, yung 2025 budget, napakalaki ebidensya, wala kayong ginagawa. Tapos si Senator Bongo, na araw-araw nakikita nyo, pag may sunog, pag may baha, pag may lindol, tumutulong, yun ang pinag-iinitan nyo. Si Chis Escudero, pinag-iinitan nyo, na yung donation ng isang personalidad bilang si Chis Escudero ay isang politiko, hindi po yun bawal. Hindi po yun ipinagbabawal ng batas dahil lahat po ng kandidato tumatanggap ng donasyon. Basta ito ay nakalista, nakalagay doon sa mga ginasta niya. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na ano yung tawag doon, sa SOSE. Wala tayong problema doon. Wala nang pakialam si Chis Escudero kung ninakaw ng tao na nag-donate sa kanya yung pera na yon. Hindi naman kasabot sa pagnanakaw nun. Si Chis Escudero kasi donation nga eh. 'Di ba? Tingnan nyo, yung donation na legal, ginagawa nilang illegal. Pero yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, gusto nilang gawing legal. Eh putang inang gobyerno na to, kung ganito gobyerno natin, sana wala na lang tayong gobyerno. 'Di ba? O BP Sara, init ulo, aga-aga pa eh. Chill. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread po bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga. Mataga Manila Times magaling. Walang iya talaga, pati ba naman tinapay eh. But anyway, Manila Times daw ito. Nagtanong siya, anong klaseng tinapay si BBM, si Saldico, si Romualdez? At malamang tatanungin din siya dyan kung anong klaseng tinapay si BP Sara Duterte. But let's see, what's the answer of BP Sara Duterte? Definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Si Lisa, apat yun. Zaldico, definitely hindi sila
tinapay dahil hindi makain yung ugali nila. Walang iya no? Hindi makain yung ugali nila. Aray ko! Sapol na sapol! Ano kaya ang isasagot dito ni Auntie Claire? O, ano, hindi makain yung ugali. O, BP Sara, go! At hindi makain yung korupsyon nila. Uy! Tayo dyan! Fire in the hole yun ah. Tumbok na tumbok. Hindi makain yung korupsyon nila. So, ibig sabihin, wala na. Finish na. Oh. Pag iba ang naparusahan dito, pag iba ang nakulong, naparusahan dito sa korupsyon na ito, hindi si Saldico, hindi si Romualdez, hindi si Marcos Jr., abay naglulukuhan na tayo. Niloloko tayo mga Pilipino ng gobyerno na ito. Huwag ka ganon. Si BP Sara na mismo nagsabi, hindi makain ang korupsyon nila. Ay, grabe to. Tumbok na tumbok. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Aha. So, kung ako ay tinapay, Mm. ako ay isang ensaymada. Bakit? Kasi pinaglihi sa tinapay. Pinaglihi sa ensaymada si Bibi Sara Duterte eh. Si Bongbong Marcos kaya, saan pinaglihi yun? Si Martin Romualdez, saan kaya pinaglihi? Si Saldico, saan kaya pinaglihi? Anong tinapay? Oh. Ako, kung si Marcos, sila, isang tinapay lang sila sa akin. Putok. Di ba? Putok. Alam mo yung putok? Yung putok sa kilikili, yung putok, yung tinatawag, di ba? Pero may tinapay na putok. Mayayalin tulad ko sila sa putok. Kasi, ang babaho ng pagkatao nila. Mga magnanakaw kasi sila. Si Bispi Sara nagsabi, kasi hindi makain ang korupsyon nila. Di ba? Pero ito mga kababayan, napansin ko lang, magaling. Ito, kung makita mo, nag-isip siya. Di ba? Tanong. Ganun talaga matatalino eh. Pag tinatanong, magpo-post ka muna, mga 3 seconds, 5 seconds, bago sumagot. Ganun ang mga tatalino eh. Di ba? Mag-iisip muna. Pero, kung itong tanong na ito, itatanong mo kay Bongbong Marcos, malamang literal na tinapay ang ihahalin tulad niya kay BP Sara Duterte. Pero nakita niyo yung sagot ni BP Sara Duterte, it's out of the box. 'Di ba? Hindi sila tinapay. 'Di ba? BP Sara's thinking outside the box. So kung ikaw may hina utak mo, sasagot ka, ay, oo, ako tulad na sinabi ko kanina, putok, 'di ba? Pero si BP Sara, no, hindi sila tinapay. Kasi hindi sila pwedeng kainin. Kasi hindi makain yung ugali nila at yung korupsyon nila. Patay tayo dyan. Matalino ka, ha? Ikaw talaga, BP. Kaya, kaya ang daming galit sa'yo, eh. Kaya ang daming galit sa'yo dahil bukod sa maganda ka na, matalino ka pa. Wala nga silang, ibang may bato sa'yo, kundi yung Mary Grace Piatos. 125 million. Wala na, eh. Kasi nga, insecure sila. Diba? Ano mga piglawan? Galit na galit sa'yo, bakit? Ang ganda mo eh. Yung ganda mo pala, nakaka-insecure na eh. Yung talino mo pa. Patay. Sige. Sunod na tanong. Thank you very much. Last question. Wala na. May last question na. Last question na agad? Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Jace, last question daw. Isa number 1 fan mo siya. Siyempre. Yes, Oy! Hi ma'am, Jason po ng SMNI News. Go, Sir Jason! Sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian. Your comment on that, ma'am. Magaling. Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Yes. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Sunog na naman si Marcos Jr. Yung topic natin kagabi, sabi niya doon mismo na this is politics. Corruption is not politics. Ano ba sinabi ni Marcos? Nakalimutan ko. Basta, ang sinasabi ni Marcos kagabi kasi, ay kahapon, yung sinabi niya kahapon, na kaya daw dinadrag yung pangalan niya
sa korupsyon sa kanyang administrasyon dahil daw sa politika. Putang ina mo ka, Marcos. Hindi ka naman makakatakbo na paano ka pupolitikahin. Gago rin eh. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. Yan. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Yan. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Nako, fire in the hole. Wala kang ginagawa bilang Pangulo. Hinayaan mong mangurakot ang mga politiko. Ang masaklap dito, yung pinagsisimula ng pagnanakaw nila, pinarmahan mo pa. Dapat sa'yo. Hinuhuli ng FBI. Oh, yan ang sinasabi ko, BP Sara. Go. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Nako. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na Sa kanila din. salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. Mhm. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Yun. Noong kampanya pa Dahil. lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Mhm. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia, siguro. Kasi diba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga yan. Unang-una, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, Fire in the hole ulit. Ang tao na may bisyo, ano? nagiging paranoid. Fire in the hole. Ang taong may bisyo, nagiging paranoid. Wala, palapakan natin to si BP Sara Duterte. Tumbok na naman mga kababayan. So, ano pa? Sige, tira. Na pagbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Mm-mm. Diba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? Yan. At yung mga Kausap. kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. That's paranoia. That's paranoia kasi iniisip nila na gumagawa si BP Sara ng paraan para patalsikin sila.
O, tingnan natin ha. Imbestigahan mo yan, ha? O, i-profile nyo si BP Sara. Hindi profiling tawag doon. Ispayan nyo si BP Sara Duterte. Bantayan nyo lahat ng galaw niya. Kung sino kinakausap niya, kung sino mga kawani ng gobyerno sa AFP, kung sino mga retired. Bantayan ninyo, please. Bantayan ninyo. Baka patalsikin tayo niya ni BP Sara Duterte. Ganon, mga kababayan. Alam mo kasi, yung mga may bisyo, meron talaga yung paranoia. Minsan nga diyan nabuo yung salitang tamang hinala. Kasi yung mga adictos, benedictos, trapulacious, politikos na mga adictos, meron talaga yan. Kasi yung mga addict, kung mapapansin nyo, kahit kaluskos lang ng tsinelas, napaparanoid sila dyan. Akala na, uy, pulis, baka mahuli tayo. Uy, baka madali tayo. Ganyan. Uy, baka may kalaban tayo. Yun nga sabi nga ni Marcos, kinakausap daw niya tatay niya. Paano mo kausapin ng patay? Walang hiya. Paranoia. That's the term. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the Yan. President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Yan, okay. Yung sinasabi ko kanina, na isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ni BP Sara Duterte ay yung pag-iimbestiga doon sa korupsyon ni Zaldico. Oh, ayan. Mga pinklawan, mga pulawan, unti-unti nang lumalabas. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga bobo kasi kayo Yung mga supporter ni Marcos, yung mga pinklawan, mga bobo yan. Kaya sila, lahat, all the way out sila. Lahat ng bala nila, inuubos na nila sa isang tira. Oh, kaya, wala. Pagdating ng oras, wala na silang masasabi dahil linalabas na sila. Hindi ka tulad ni BP Sara Duterte. BP Sara Duterte is telling every story in the right manner, in a right time, and the right place. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, di ba? Pero, bago tayo tumalon dyan, doon muna tayo, doon sa politika na sinasabi ni Bangag Marcos, no? Ako, sigurado naman ako na alam ni Marcos Jr. na hindi na siya makakatakbo. Kasi presidente na siya, hindi siya pwedeng umulit. Not unless, mas mababang pwesto ang tatakbuhan niya. Oh, sabi ni Marcos, may balak daw magpatalsik sa kanya. Magkaiba po yung nananawagan na mag-resign ka, taka patatalsikin ka, tanga. Bobo ka talaga. Oh. Pero, sa tingin ko kasi itong ginagawa ni Marcos, pilit nilang ginagawa ng paraan para magustuhan sila ng tao. No? Pilit silang gumagawa ng paraan para magustuhan sila ng tao. Bakit? Para, kung may pagkakataon na matapos na ang kanilang termino, pwede nilang i-hijack ang gobyerno at sasabihin nila na, oy, gusto ako ng tao. Gusto ako ng mga Pilipino. Hindi muna ako bababa dito. Ayusin natin ang bansang ito kasi tingnan mo, ayaw ako pababain ng mga Pilipino. 'Di ba? Parang gusto niya magstay sa pwesto. Oh, ganoon ang sa tingin ko na gusto nilang mangyari. Ngayon nga halos lahat ng Pilipino ilang porsyento na lang may gusto sa kanila mga tanga pa. Pero ang pinoportray nila, gusto nila ipakita, palabasin sa mga tao na gusto sila ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paggagawa ng mga peking survey na mataas ang trust rating ni Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Parang ganoon ang nakikita kong takbo o direksyon ng kwento na kanilang binubuo. Sana dapat magustuhan tayo ng tao. Para pagkatapos ng termino, pwede natin sabihin, gusto ako lumatao, gusto ako manatili sa pwesto, okay lang mo. BP Sara, ikaw naman. Kahit nalala muna ko. Pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin? Ano Zaldico. ang findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Inalam niyo ba, President, mas may ginawa po bang parang case build up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. Yeah. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop.
ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Saan? Nangyari siya sa DBM. Nako, par in the hole na naman. Par in the hole na naman. Sa DBM nangyari. So, hindi pinadaan kay BP Sara. Ganon po sila kasugapa. Dahil ayaw nga ni BP Sara ng mga ganon-ganon, ng mga style, ng mga pagnanakaw na ganon, hindi na pinapadaan sa kanya. Sa DBM na, direkta. Oh, ito ha. Oh, DBM. Sa amin na manggagaling. Direkta na yan sa kontraktor, kung sino man yan. Saldi ko. Na overpriced na laptop. Paktay ka di ha. Ito, ebidensya na naman to. So, ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. Yon. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya Magaling talaga sila magnakaw no? Alam nila kung paano nila lulusutan. Kasi wala nga naman magagawa ang Department of Education. Yung secretary na si BP Sara walang magagawa. Kasi hindi naman doon nangyari. So, ibig sabihin, labas yan sa jurisdiction ni BP Sara Duterte. Kung ano lang kasi yan, pwede lang imbestigahan sa loob ng departamento niya, hanggang doon lang siya. Pag lumabas ang investigasyon sa ibang ahensya, depende na yon doon sa ahensya, sa pinuno ng ahensya na yon, kung iimbestigahan nila. Paano iimbestigahan yan? Kasabot nila Diba? DBM pa more. Par in the hole. namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Grabe, no? Ang tindi talaga. Ang lawak ng korupsyon sa Pilipinas. So, pati pala DBM, kasabot nila. Oh, kasi, anong ibig sabihin nun? Kung halimbawa, magre-release ng pera ang DBM para sa Department of Education na hindi naman padadaanin sa secretary. Irerekta nila doon sa kung sino ang magiging contractor, bibili ng laptop na walang iba kundi si Saldico. So, matindi sindikato ito talaga, mga kababayan, matindi. Oo, tapos sasabihin, ay, hindi aabot sa amin yan. Paano aabot? Iharangin nyo Diyos ko, akala mo ba yung presidente na nagtatrabaho? Hindi natatanong yan at all. Oh. Parang dahol. Oh. Hindi nagtatrabaho ang presidente. Ang pinapakita niya ngayon, ang parang ibig sabihin ni BP Sara, ang pakita niya ngayon, photo ops lang. Alam niyo kung bakit? Nadali Ha? Nalantad yung korupsyon. Kaya wala siyang ibang magagawa, kundi magkilos-kilusan siya. Nakita niyo bang nagkikilos siya nung unang 3 taon niya? Wala. Nagpapakitang tao lang yan kasi nga, nababatikos ang administrasyon niya. Diba? Na pumutok, sumabog ang malawak na nakawan sa gobyerno, kaya hindi siya po pwede na patanga-tanga, hindi siya po pwedeng paupo-upo lang. Siyempre, gagawa siya ng paraan, ay puta, sipag-sipag ko. Claire Castro, i-push mo to kung ano ginagawa ko, putangin na mo, bayad ka. Oo, susulduan ka dito para maging atakdog ko. Dapat sabihin mo yung makagaganda sa pagkatao ko, makakaganda sa personalidad ko. Ayan, banatan mo yung mga Duterte, sagutin mo lahat ng mga kritiko. Yan ang trabaho ni Claire Castro. Kasi wala nga siyang magandang ipapakita o ibabalita sa mga tao, kundi
sagutin ang kanila mga kritiko. BP Sara, take it away. Wala. Hindi, I swear to the flag, Oh. si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, Grabe. walang direksyon Oh. yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan. What Patay. are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Parin daw. Akala ko ba, ang nangyayari dyan sa mga ahensya ay mando ng Pangulo. Ay, hindi pala. Kawawa, Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong muka. Matulog ka na lang para makaipon ang muta. Sorry na. Walang iya talaga. Ito ang nararanasan natin dahil tanga presidente natin. Presidente niya yan, ha? Ikaw kasi BP Sara, He did not give any orders at all. Ah. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, Ah. I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat naggagawin pa sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum. Grabe, no? Ang daming bala ni BP Sara Duterte. Paunti-unti lumalabas, no? Talagang unti-unti kitang lalasunin hanggang sa mamatay. Ganyan dapat, paunti-unti lang. O, tingnan mo, si Claire Castro, di ba? Oo, all the way siya sa paglalabas ng sa mga sagot, sa mga critics niya. O, mapiglawan din, ganun din. Ito paunti-unti si BP Sara. Kada nag-a-appear siya sa media, mapapanganga ka eh. Ganun pala. Meron palang ganun. Yan ang tunay na leader. Napapasunod lahat. Hindi kung ikaw magiging sunod-sunuran kay Martin Romualdez. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, Nag-resign. nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet. Parin dahon din. Ako na nga lang nag-iisang nagdi-deliver sa lahat ng gabinete mo eh. Tapos ako pa atakihin mo. Grabe na. Di ba? O, totoo naman. Bakit? May basya pa si BP Sara Duterte? O, di ba? Department of Education is the best na performing agency of the Philippine government during those time na si BP Sara Duterte ang sekretary dyan. Di ba? Napag-usapan natin dito yan eh. Ano bang ahensya kayo na nabibigyan ng pagkilala? Tangin na, paano pag-ibig ng pagkilala? Patanga-tanga. Ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank you for all. Yes. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay 25 centavos. So, yun yung childhood ko. Yes. 4 na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Yes. So, unfortunately ngayon, hirap na ang mga tao na bumili man lang ng 4 na pandesal. If at all, meron silang maibigay sa anak nila, isang piraso na pandesal. And we deserve better. The Philippines deserves better. The children deserves better. They need food prices. We need food prices to go down. We need the children to enjoy not just one piece of pandesal, but
kung gusto ng bata na kumain ng 5 piraso, dapat nabibigyan ng oportunidad ang ating mga kabataan na mag-enjoy ng 5 piraso ng pandesal na affordable sa kanilang mga magulang. Maraming salamat. Ayun. Okay. Tama. Ako naabutan ko 50 cents na isa eh. Oo. Matanda kasi si BP Sara sa akin ng konti. Oo. Mga nasa 46, 47, 48 si BP Sara Duterte. Ako sa 25 pa lang eh. But anyway, mga kababayan, ayun po, narinig nyo ha, ang bakbak Duterte na talagang first hand. Ngayon lang po natin narinig sa bibig ni BP Sara Duterte. Ganyan kalupit ang mga Duterte. Hindi sila nagbibitaw ng basta-basta. Hindi lang buga ng buga. Ang binibitawan nila, lahat may sustansya. So mga kababayan, ha? O, ikalat po natin ang video. I-share nyo. Mag-comment kayo. Ha? Kung gusto, gamitin nyo. Yung mga video natin na ina-upload, walang problema dyan. I-re-upload nyo sa Facebook, YouTube, kung saan-saan. Bahala na kayo. Basta, may pakalat natin ang nangyayari sa bansang ito para hindi lahat ng Pilipino ay naluloko at nabubudol ng mga kabataan sa gobyerno sa pamumuno ng mga hindi tinapay. Okay? Sino yung hindi tinapay? Kanina sinabi ni BP Sara Duterte yon na hindi sila tinapay. Huwag kayong magpapabudol sa hindi tinapay, ha? Kasi hindi makain ang hindi tinapay. Once again, magkita-kita po tayo muli. Huwag kakalimutan mag-comment, mag-share, mag-like, at mag-subscribe. Master Judea, say thank you. God bless you all. And to God be the glory. Ang ganda ni BP Sara talaga eh. Oh. Kaya dami-dami nagagalit sa kanya eh. Ganda pala, kaiingitan mo na eh. Nakakainis na ganda, di ba? Ay!